Hey mga brods, ito na ang SMB. Binabalak nila kunin pala. Ito pong si Stanley Pringle mga brods. Alam natin, hindi na rin nasa pudar ng SMC team. Ito pong si Stanley Pringle. Alam natin, last niya sa Barangay Negro, San Miguel. At ang current niya ngayon ay ang Terra Firma Jeep mga kabrods. Well, ang Terra Firma, alam naman natin mga brods, onting kalabit mo lang yan, tapos bigyan mo yan under the table, ay papayag at papayag yan. Dahil yun nga, nangihinayang din ito pong Barangay Negro San Miguel na nabitawan nila si Pringle, pero panalo na rin naman na sila dito kay Stephen Holt, tapos bata pa. Pero itong si Pringle, isa ito sa mga minamata ngayon ng San Miguel Beermen mga kabrods. Well, sabi nga nila, sayang din naman kasi yung talent ng isang Kit Jimenez kung ito ay ibabangko mo lang lagi. So gusto rin bigyan ng chance ng SMB ito pong si Kit at maipakita niya sa mga fans niya na kung sino siya mga kabrods. Kaya yun, isa ito sa mga pwede nilang gawing trade asset, ito pong si Kit Jimenez plus mga future picks mga brods kung papayag ang Terra Firma Jeep. Pero kapag bigyan mo naman under the table, okay lang yan mga brods. Well, si Pringle kasi veterano na at may napatunayan na. Yan din yung gusto kasi ng SMB. Kaysa naman kay Kit mga brods na hindi naman nila nagagamit. So sayang lang yung talent din ng bata mga kabrods. Kaya ito pong si Pringle ay mas magagamit naman ito di hamak mga brods. Dahil yun nga, clutch pa, former scoring champion at hanggang ngayon umi-score pa rin ng mga 20 puntos pataas mga kabrods. At yun nga, medyo inconsistent na rin kasi yung isang Pringle ngayon, hindi na rin kasi yung parang prime niya dati mga brods nung Global Port or Northport days mga kabrods, diba? And alam naman natin, ito pong SMB, gusto pa rin nila ng mga veteranong ganitong player na kayang umi-score mga brods. Lalong-lalo na next season, Commissioner's Cup na tayo, tapos yung mga imports doon wala pang height limit, tapos may guesting pa tayo ng Hong Kong Eastern mga kabrods. Kaya talagang madadagdagan yung kalaban ng mga big teams dito, big names dito sa PBA, ng mga SMCs and MVPs. Kaya ito nga po, gusto nilang mag-rebuild or mag-revamp ng lineup ang SMB. Gagawin nilang bata yung lineup nila next season, tapos kukuha rin sila ng mga scorer na veterano. At sakto nga, si Pringle, madali nang kunin ito mga kabrods kung gugustuhin ito ng SMB. Sa ngayon, focus din naman talaga ngayon sila ngayong Governors Cup 2024 kung ano yung magiging lagay nila dito mga brods. At yun nga, kapag off-season na at dito na nga sila gagalo mga brods at liligaw nilang Terra Firma Jeep, makuha lang ito pong si Pringle. At grabe rin naman yung skillset ni Pringle din mga brods. Hindi rin naman natin masasabing matanda na yung kanyang laruan. Dahil makikita nyo, talagang kayang-kaya pa makipagsabayan. Marami pa itong pwedeng matalong bata mga brods. Nandun pa rin yung kanyang speed, yung kanyang shooting, yung kanyang court vision, yung pagiging isang point guard niya, 6-footer na kayang umiscore din talaga mga bros. Syempre, former scoring champion ba naman yan? Tapos bigla-bigla mo lang iti-trade. Well, ang Ginebra kasi, ayaw man nilang i-trade si Pringle, pero iniisip na rin kasi nila yung future. And alam natin na malakas din talaga yung Stephen Holt mga kabrods. Kaya ito pong talent ni Pringle, sayang na dahil kahit anong score mo or kahit mataas pa yung score mo sa Terra Firma Jeep, kung palagi lang natatalo, sayang lang talaga yun mga brods. Why not gamitin mo ito sa isang kupunan na kayang-kayang magkampiyon like SMB mga brods. Kaya yan yung naiisip ngayon ng Beermen. Sayang yung Pringle sa Terra Firma Jeep. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, papayag bang Terra Firma, Kit Jimenez plus future picks, makuha lang si Pringle? At sa tingin nyo mga brods, worth it pa ba yung makuha ang isang Stanley Pringle sa SMB? Kaya komento mo lang po dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Well, speaking of trades, eto na nga, Chris Newsome naman mga kabrods. Alam natin, nabalita na rin natin ito ilang beses na rin mga kabrods Well, si Chris Newsome ngayon, alam natin ang taas ng sinasahod ngayon sa Meralco Boats. Sa kanyang birthday pa nga, diba? Mga nakaraang buwan, doon in-offer yung ng Meralco Boats, yung pinakamalaking offer nila kay Newsome na milyones kada buwan. Well, mga kabrods, iniisip na rin ito ni Chris Newsome. So, sa tagal ba naman din niya sa Meralco Boats, isang beses pa lang siya nakatikim
ng kampyonato. Well, yung mga ganitong superstars mga brods, alam natin matagal na itong sumasahod ng malaki. So sa tingin nyo mga brods, hanggang ngayon sa tagal nila sa PBA, sa tingin nyo hanggang ngayon ba iniisip pa rin nila na dapat mataas ang kanilang sinasahod? Syempre hindi na mga brods, ang dami nang naipon yan mga brods. Ang iniisip na lang ng mga ganitong veterano na superstar na mayaman na ay kampyonato. So alam natin sa Meralco Bolts, may mga ups and downs yan at medyo inconsistent na rin. Minsan nasa taas, minsan nasa bottom naman ng standing mga brods. So dito nahirapan si Newsome mga brods. Every season nahirapan sila. At yun nga, talagang jackpot pa nga kung makapagtungtong sila sa kampyonato or sa championship round. Kaya ito pong si Newsome mga brods, iniisip niya kahit gaano kataas yung mga sinasahod niya sa Meralco Bolts, iniisip niya why not lumipat sa ibang kupunan na pwedeng magkampiyon every season at may possibility pa mga brods, di ba? Well, ang Barangay Nebra San Miguel, isa ito sa mga dating narurumor talaga at namamata ni Chris Newsome na mapuntahan. At nung time na nahawakan ni Coach Tim Cone, ito pong si Chris Newsome dati sa Gilas, Pilipinas, maski doon sa FIBA Asia Cup qualifiers, doon niya nawakan ng todo talaga si Chris Newsome mga brods. At dami ba namang mga best point guard sa PBA, mas pinili niya talaga si Newsome dyan mga kabrods. Kaya yan ang isa sa mga pahiwatig na paborito niya talaga si Newsome mga brods. Ito pong si Coach Tim Cone at ito pong si Newsome, gusto rin niya syempre ito pong kanyang bonding kay Coach Tim Cone. At yun nga, iba pa rin kapag ang sistema ni Coach Tim Cone ay maranasan mo mga brods, makakatikim ka talaga ng kampyonato dito. At yan yung gusto ni Chris Newsome mga brods, yung kampyonato na talaga. Dahil alam naman natin ang Ginebra, ang taas din naman magpasahod yan, lahat nasa kanila na. Tapos, ang taas din ng possibility na mag-champion ka every season. Well, yan yung gusto ni Chris Newsome mga brods. At yun nga, pag natuloy ito talaga sa trade na ito, Chris Newsome to Ginebra, mga brods, ang lakas na siguro lalo ng Ginebra na ito. Dahil ang isa sa mga nagpapakamot ulo sa Ginebra kapag nakakalaban ng Meralco, sino mga brods? Syempre, yung superstar na si Chris Newsome. Kaya lang, ang problema mga brods ng Ginebra, sino ang bibitawan nila? Dahil ang laki ng worth ni Chris Newsome mga brods, di ba? Kanina lang sinabi ko, ang taas ng offer ng Meralco sa kanya. Kaya sino dapat yung bibitawan ng Ginebra? At MVP group pa yung Meralco Bolts. Sa tingin nyo, sino ang makakapantay sa value ni Chris Newsome mga brods sa Meralco Bolts para matuloy yung trade sa Chris Newsome to Barangay Ginebra San Miguel? So mabigat-bigat na desisyon ito para sa Ginebra mga brods. At alam naman natin, focus pa ngayon ng Ginebra dito sa ating Governors Cup 2024. Kaya after neto, off-season na, ay dito na gagalaw ang Ginebra. Pero yun nga, sino ang bibitawan nila? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at iisa-isa natin yan dahil mabigat-bigat na desisyon ito. Malaki ang trade value nito po talaga ni Chris Newsome mga brods. Yan din ang problema. Pero nagkakasundo na yung dalawang kampo So, salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out.